General Torre, posible palang makulong dahil sa ginawang pag-aresto kay Tatay Digong. Ang tanong, kailan? Paano? Saan? Ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan kung ano po yung mga paglabag niya at hintayin po natin ang resulta sa Korte Suprema. Ito yung video. So, attorney, just in case lamang po, sabihin po ng Supreme Court na meron talagang problema sa pag-aresto, maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kasi nga po, dapat kung ikaw ang mag-enforce, no? Wala pa ngang formal written request eh. Walang written request ha. Hanggang ngayon, walang written request. Wala ring formal red notice talaga, no? Dapat kung ikaw ang inatasan na mag-implement, alamin mo yung mga rules of procedure kasi hindi ito Philippine rules of procedure. ICC rules of procedure nito. Kailangan nga dapat na alam niya yung Article 59, no? Kailangan alam niya yung Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9, which requires that the accused should be brought to the nearest competent judicial authority. Dapat alam niya yung Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights na dapat mapunta kaagad sa korte para makapag-assert sa kanyang rights yung dinakip, no? At saka kailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible na kailangan mo i-implementa kaagad eh. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte dito sa atin under Rule 39 Section 48 of the Rules of Court. Kaya nga yung mga annulment na yan, yung mga divorce na yan, no? Court order yan, let us say doon sa Japan. Court order galing doon sa Netherlands or sa any court allowing divorce. Hindi mo yan effectively bigyan ng legal effect dito sa Pilipinas. Mag-file ka pa ng petition doon sa RTC, ipa-confirm mo muna yan at sa kung na-confirm na yan, no, na pag-aralan ng korte, na bigyan ng due process, no? So, bago yan, i-implement dito sa Pilipinas. Si General Torre, si Northcat lahat eh. Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. E di kung ganyan, bilis-bilisan na yan para magkaalaman yung kanyang kayabangan. Maraming nayayabangan kasi dyan kay Torre. Ayon sa napanood po natin sa ginagawa po niya pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, yung mga asta niya doon, yung mga pagkaladkad niya sa isang abogado, pagsisigaw-sigaw niya doon, nahihilain, at kung ano pa yung mga napanood natin sa video. Kaya maraming nagagalit sa kanya. Kung sakali man, ay sana naman, hindi yung sakali, sana naman na mayroon talagang managot dyan. Kasi kahit sino namang mga magagaling na abogado, kung susundin man yung batas, at nakita po natin doon sa yung pahiring dyan sa Senado, na merong mga hindi nasunod. Kumbaga masyadong minadali. Pero ang unang mabalikan dito, kung meron mang mali ang sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ay itong si Torre. Kagaya niyan sa paliwanag po ni Atty. Torion, posible na makulong po si General Torre dito sa ginawa nilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pag nangyari yan, maraming matutuwa niyan. Nakikita natin sa social media yung saloobin po ng taong bayan, may mga vlogger na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Galit sila kay Torre. Bakit po sila nagagalit kay Torre? Ay malamang may nakikita sila sa social media kung paano niya ginawa o paano niya inaresto si dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung ito man ay may posibilidad na maparusahan si Torre dyan sa ginawa niya, wag nang patagalin pa.
Di ba? Maraming matutuwa dito sa video na to. Pero siyempre, doon pa rin yan tayo maghintay sa magiging desisyon ng korte. Kung papanigan ba or kung sapat ba yung mga video, depende, sila po yung mga nakakaalam po sa batas. Sa tingin nyo, posible kaya? Itong si Tore, atapang-atao yan. Di ba? Sana Atapang-atao yan. Oo, ay yabang-yabang. Tore naman.